So ito na, i-apply daw natin yung concept of materiality to the audit. Ito kasing materiality, ito yung magsasabi kung gaano karaming oras i-dedicate mo, gaano kadaming tao ang ipapadala mo dyan sa audit na yan. Okay? Magkano sisingilin mo per hour, ganon. So yan. So ano ba itong materiality? So, materiality is the magnitude of misstatements that individually or when aggregated with other misstatements could reasonably be expected to influence the economic decisions of users made on the basis of financial statement. Okay, so ang materiality class is kung makaapekto siya sa decision makers, material siya. Kung hindi siya makaapekto, hindi siya material. Ganyan, okay? So, dalawang aspeto naman kasi yan. It's individual, mayroong misstatement, tinignan mo siya sa kanyang sarili, pwedeng hindi siya material. Pero kung pinagsama-sama mo lahat ng mga misstatement na yan, baka material na yan, di ba? Halimbawa, nagkaroon ng pakkokot, okay, magnanakaw siya ng piso every second. Individually, it's not material. Okay, by its nature, it's not material. Pero pag sama-sama mo yung piso every second, ay mabilis umabot ng milyon yan. Okay? So it depends upon the nature, extent ng pervasiveness ng mga ginagawang misstatement. Okay? So meron daw 5 related steps in applying materiality. So determine materiality for the FS as a whole. Determine performance materiality, ito yung magkano ba yung amount na katanggap-tanggap sa'yo. It's maybe amount, okay? Pwedeng amount kasi ito klase. Halimbawa, 10,000. Kapag kayong mga errors or misstatement, it is hindi lumampas ng 10,000, okay lang yan, parang ganon. Or pwede ring number of occurrence kasi yan. Ilang beses ba nangyari? Kung 3 beses lang nangyari, hayaan mo na, parang ganon. Pero kung more than 3 beses, then investigahan mo, parang ganon. Yun yung materiality, okay? So kaya nga, estimate the amount of misstatement in segment and then combined or aggregated. And then i-combine mo na ngayon yung estimate with preliminary or revised judgment about materiality. Kasi itong materiality class pwedeng throughout the audit pwedeng magbago, okay? Depende sa assessment mo. Kung sa tingin mo is nagiging risky yung sa'yo, yung side ng audit risk, ito yun yung materiality level mo is ibababa mo. Ibig sabihin, maging sensitibo ka. Kung kanina 10,000 lang yung sinet mo na threshold, gawin mong 8,000 or 5,000, ganyan. Para mas magiging stricto ka sa pag-audit mo. Ganun lang yun. Kaya nga, pagka yung materiality na acceptable sa'yo or materiality threshold mo is mataas, ibig sabihin, konti lang ang gagawin mo or babawasan mo yung mga trabaho mo. But if your materiality level na katanggap-tanggap sa'yo is ibababa mo yung amount, then dadamihan mo ang trabaho mo, okay? So, 5 steps in applying materiality. Step 1, set materiality for the whole, okay? Determine performance materiality, ano yung katanggap-tanggap sa'yo. So, ito yung planning extent of test. Okay? So, gaano ba katindi yung magagawin mong procedures? Kasya na ba yung sa inyo? Mag-sampling ka lang ng 5 sa AR, ganun, 5 sa cash, ganyan. Okay na ba na minsan ka lang mag-surprise audit? Or 5 beses mong gulatin yung custodian ng cash? Hello? Pabilang ng cash sa yung cash box. Ganun. So, mabad trip na yung custodian. Ma'am naman, last month, kinulat mo na naman ako. Nagbilangan na naman tayo. Nakadepende kasi yan sa step 1 and 2 mo. Okay? Kung kasya na sa yung minsan mo lang siyang i-surprise count ng pera niya, okay na. Okay, and then yung step number 3 naman, it's evaluating the result naman ngayon. Para masasabi mo na materially misstated or fairly stated yung mga amounts sa financial statements. Okay? So, actually, itong step 1 and 2, it's about the planning. Ito namang step 3, 4, 5, it's about the supporting your audit opinion. Okay? Kasi ito class,
Ito, sa number 5, kapag yung estimate mo is iba, tapos ang opinion mo is parang hindi sila mag-jibe, parang gusto mo mag-issue ng unqualified pero hindi ka pa satisfied, o di lang, dagdagan mo yung mga procedures mo, mag-audit ka ulit hanggang sa masatisfy ka. Pakiramdam ko hindi pa rin ito appropriate, o di mag-audit ka pa, ganun lang yon. Kung sa tingin mo sakto na ito, ginawa na natin yung best natin, wala namang mali, wala namang material misstatement, o di mag-issue ka na ng unqualified opinion. Ganun lang yun, class. At kung papayagan pa ng budget anong binigay sa'yo na fee, baka malugi ka naman na dyan, o baka ayaw na ng client na ipatuloy yung procedures mo kasi masyadong nakaistorbo. Ganun lang yun. Okay? So, make a preliminary judgment about what amounts to material. Okay? So, i-consider mo itong mga to. Materiality is relative daw kasi. So, hindi pare-parehas ang material na amount. Okay? So, what is material to you may not be material to others. Kaya nga, sinabi dito, maganda daw na magkaroon ka ng benchmarking. Okay? So, yung mga nag-audit din sa, halimbawa, sa mga school, ano bang sineset nila na acceptable na balance ng mga bata, parang ganon. So, tingnan mo. Siyempre, hindi pwede na i-compare ang CSU sa St. Louis kasi nga private government. So, i-compare mo ang CSU sa ISU, okay, or other state universities. So, para masabi mo, itong mga to ay pwedeng magiging material misstatement na. And then, there are also qualitative factors affecting your materiality. Yung mga information na hindi numerical, pero makaka-affect sa iyong judgment. Okay? So, kung may mga bali-balita tungkol sa kumpanya, okay, may mga transaction siya na halimbawa, 20% ng kanyang transaction na sales is sa isang tao lang o isang entity lang, pwedeng kanyan. Factor yan. Okay? Or isa lang ang supplier niya, ganun. Or marami siyang kita pero lahat naman pala is related party transactions. Those are not numerical pero qualitative. Okay? Sa accounting daw, so materiality and praise of the numbers used in auditor's report. Tanong, okay? So ano bang relationship ng materiality and reasonable assurance? Itong materiality, siya yung threshold mo na pag hindi nalampasan ng mga misstatement, sasabihin mo na fairly stated yung mga FS, ganyan. So, ibig sabihin kasi class ng reasonable assurance, hindi siya perfect na assurance or absolute. Pwedeng may kamali, okay? Pero, according to your procedures, according to the circumstances, katanggap-tanggap naman na assurance yung binigay mo. Pag sinabi mong unqualified, unqualified. Pag sinabi mong qualified, qualified. Okay? Hindi perfect, okay? Pero dahil nag-set ka ng materiality, nag-audit ka, you have a reasonable assurance. Explain why materiality is important but difficult to apply in practice. Yun na nga, iba't ibang user, iba't iba naman yung materiality level na tatanggapin nila. So, kailangan mong alamin actually kung sino yung mga users ng FS. So, performance materiality, ito na yung amount na katanggap-tanggap para sa auditor na ito, sa financial statement as a whole, to reduce and appropriately level the probability that the aggregate corrector exceeds materiality as a whole. Okay? So, ito kasi class, yung sinasabi ko kanina, threshold mo ito or hurdle. Kapag hindi nalampasan itong performance materiality, okay lang, tuloy mo lang yung audit mo. Kapag umaabot na sa threshold, then stop ka, i-consider mo kung sakto lang ba yung sinet mo na materiality or mag-stop ka na. Ganun. Kasi meron ng pag nag-aggregate na yung uncorrected, undetected misstatements is malamang hindi nakatanggap-tanggap. Okay?
So kaya nga, performance materiality is inversely related to the amount of evidence and auditor will accumulate. Ibig sabihin, class, kung yung materiality level na sinet mo is mababa, mas dadamihan mo yung evidence, or hindi naman lang yung dadamihan. Mas dapat yung kukunin mo na evidence is stronger, parang ganon. More reliable, parang ganon. Okay? So, may mga kwan kasi yan. Kung ikaw mismo ang kumuha ng evidence, syempre yun yung most reliable. Okay? Ikaw mismo ang nagtumawag sa bangko, kinausap ka ng staff or manager, then first-hand information yun. Pero kung yung client ang nagsabi sa'yo, according sa manager ng bangko, tama naman po yung balance namin, 3 million. O kwan yun. Secondary lang yun yung kanyang reliability kasi may pinagdaanan na may interest, di ba, yung kumpanya. So, as much as possible, ikaw mismo, okay? Kapag computation, kung pwede, i-recompute mo, okay? Huwag kang magtiwala lang sa mga staff ng kumpanya. Pinakita niya sa'yo, ito yun. Oo, may square root pa, ganyan-ganyan, tapos naniwala ka na. Kung yung materiality mo is mataas, then you may accept. Okay? Lalo na kung nagtitiwala ka naman sa mga staff ng kumpanya nung ino-audit mo. Then ito. So the allocation of the preliminary judgment about materiality to segments. Kasi ito, class, kung may na-compute ka na materiality, i-apply mo rin yan sa bawat segment. Halimbawa, may materiality kang na-compute overall para sa CSU, i-apply mo na rin yan sa CBEA, CTE, law school, ganyan, CAS. Okay? So, ito daw, itong performance materiality or katanggap-tanggap na materiality is sa PCAOB daw, sa US ito, tinatawag siyang tolerable misstatement. So, mayroong mga misstatement pero okay lang. Hindi siya magiging sagabal or hindi siya maka-affect sa decision ng mga users ng data or information. Some other references would call this tolerable error. Okay? Error siya pero tolerable. Mapagbigyan mo lang. Okay? So, merong tatlong difficulties daw sa pag-allocate mo ng materiality. So, paano kung certain accounts have more misstatement than others? Usually, class, ito yung cash. Mas expect mo na magkaroon ng misstatement ang cash. Bakit? Ang daling mawala, ang daling nakawin. Ibulsa mo lang. Hindi na alam ng kumpanya kung sa kanila yan. Di ba? Wala namang pirma. So, cash. Madaling manakaw. Kailangan namang mag-set ka ng pagkawala ng mga napakalaking mga items tulad ng dump truck. Paano naman ilalabas ng employee yan? Paano niya itatago sa bahay niya? Di ba? Okay? So, nagigets nyo yun? May mga certain accounts na mas madaling manakaw. So, cash. Pwede rin yung mga securities, yung mga TD, ganyan. Na hindi nakapangalan sa kumpanya. Yung mga holder lang ang may-ari, parang ganon. Pwede rin yung mga inventories, kung high-valued inventories yan, mga diamond, ganyan, tapos hindi siya secured. Okay? So, may mga ganyan. So, may mga difficulties. Kasi kailangan mo mag-adjust. And then, hindi lang naman yung sobrang balance ang kailangan mong pag-isipan dyan. Paano kung kulang naman? Okay? So, that there is a tendency, class, na yung mga assets ay i-overstate yung mga yan. At lang liabilities naman is i-understate. Kasi nga, utang yan eh. And then sa income statement naman, there is a tendency na itataas yung sales, ibababa yung expenses. Okay? Para bumaba ang taxes. Hindi taxes ang ibig ko sabihin dyan. Para maganda yung itsura ng FS. But kung taxes naman, pwedeng babaan nila yung recognize nila na sales ngayon. And then tatasan nila yung expenses. You never can tell kung anong pwedeng magawa ng mga tao na gustong gumawa ng kalokohan. Okay? And then of course, yan meron din kasing audit cost. Kung sobra mong babaan naman yung materiality level mo, baka naman magastos masyado. Ilang oras nang gugugulin ng mga staff mo dyan para lang makapag-walkthrough test, mag-vouching, recomputation, lahat na ipakompute mo.
Maubos ang oras nila dyan. Baka yung audit fee sa'yo, naibayad mo na rin lahat sa mga staff or other expert. So, i-consider mo rin yan. So, difficulty talaga ito. Gustong-gusto mo na magawa ng tama yung audit mo, gustong-gusto mo ma-investigate lahat ng accounts, pero meron ding ito, hindrance, di ba? Audit cost. Okay? So, use materiality to evaluate audit fund findings. So, ito na. So, when auditors perform audit procedures for each segment of the audit, they document two types of misstatements. Okay? So, dalawa ang kailangan mong i-document, i-record mo yan. Known misstatements, ito yung mga alam mo na, okay? Napatunayan mo, okay? So, sinabi ng kumpanya, meron silang 5 baka, pero nung binilang mo, 4 lang, ilista mo, 4 lang talaga. That is a known misstatement, okay? I-claim nila na ang anak ng kanilang pato is 10, 11 pala. Ayaw nilang palitan yung nasa income statement, sa balance sheet. Sabihin pa rin na, hindi, 10 lang yan, kahit anong gawin mo. O di, ilista mo yan. O, known misstatement, okay? Likely misstatement naman, class, ito na yung bunga ng iyong projections. Pwedeng interpolation, extrapolation, dyan gumagana yung mga estimate mo. Okay? So, according to your analytical review procedures, ito yun. So, parang ganon. So, makikita natin ito sa next na slide. Okay? So, mag-set ka ng preliminary judgment ng materiality. Ano yung most important factors. Then, anong relation nila sa bawat isa. Ganyan. Yan. Ito na yung computation. Okay? So, meron kang 100,000 na inventory at merong misstatement na totaling 5,000. Oh, of course, that is 5%, di ba? So, i-project mo nga yan. So, kung merong total na 500,000 naman na account balance, magkano ang 5% niyan? Oh, ang expected mo dyan ngayon na misstatement is, ano? 25,000. Tama? Uy! Compute. Okay, ganun lang yun. Projection. Okay, ngayon naman, 100,000 daw ngayon. Itong total, okay? Tapos, ang performance materiality for accounts receivable is set at 40,000. Okay, so kung may error na or misstatement na 40,000, okay lang. Yan yung threshold para sa'yo, basta wag lalampas, ganyan. Ngayon, yung auditor, isang receivable pa lang, nakita niya 55,000 na yung error. Isa pa lang yan. So, sa initial mo, classmate or co-auditor na set mo ng materiality, it may be wrong. Okay? Nag-set ka ng 40, pagka-buklat mo pa lang ng ledger niya, may 55 agad na mali. Baka wrong yung na-set mo na materiality level. Okay, so investigate ka ulit. Okay, recomputation, ganyan. Okay, so I hope na-enjoy nyo yung maliit nating discussion